4 o'clock na. Umpisahan na natin, are. Good afternoon, everyone. My name is Miss Pa, ang inyong host. Kakulitan at kakwentuhan tuwing 4 o'clock ng hapon. Palakpakan! Yes. Kasi for today's episode, may guest po tayo. Yes po. Huwag na nating patagalin, are. Ala. Let's welcome Pao! Hello po. Hello. Hi, Pao. How are you? Ay, ayos naman ho ang aking pakiramdam. Ako ay nalulugod na ako'y nandito at ako'y naimbitahan ninyo. Ay, nalulugod. At mas parang kasing level lang kami ng kakulitan, ng kulitan. Yeah. Yeah. So, Pao, walk us through. How's your day today? Anong ginawa mo today bago ang ating rendezvous? Yes. Ano po kasi, ngayong araw may dalawa po akong rendezvous. Yung first po, punta kami ng museum together po ng mga kaibigan ko. Nag-visit po kami para to refresh baga. Yeah, yes. After a week na sobrang, yun nga po, may full time, kailangan natin ng refreshing na bago naman sa ating And then after po noon, yun nga, preparing naman po papunta dito sa ating interview. So, yun po. Ang galing. Kasi kanina, nag-uusap din kami, nagkakantuhan kami ng team. Anong ginagawa nila na to refresh themselves after a long day of work or pag exhausted sila. Yeah. So, with you, punta ka sa museum. Yes, ganun po. Naniningin. Bakit mahilig ka sa arts? Sa tingin ko lang po. Mahilig ka sa Opo, arts. mahilig po ako sa arts. Anong exactly kind of art? Kasi may mga art na digital arts, drawing, painting. Yes. Yung sa akin po, more on classic po kasi ang ginagawa ko, like portraits, charcoal portrait, painting, using acrylics po, ganun. Wow. So, yun po, gumagawa po ako ng mga portrait ng tao or ayun lang. Sinong latest na ginawa mo? Latest ko po na ginawa, yung pamangkin ko, naging model ko siya sa latest na ko din po, current exhibit. Wait. Yes, nakita ko yan. Yun sa Filipino Art Exhibit, no? Yes, apo. So, I think that's your second time sa Business art fair po. Art okay. fair. Second time, alright? Second time ko po sa business art fair. Then, fourth times ko na sa exhibit niyo. Yung dito po sa buong Europe. Wow. I mean dito pala po sa Paris kasi before po na-exhibit na din po yung arts ko sa Germany, sa Netherlands. Yes. Yan. At sumasama ka pag i-exhibit yun or yung painting lang or yung arts mo lang? Technically po ngayon ay dahil hindi po tayo makapunta sa ibang bansa, gawa nga tayo ay busy. Gayon. Di arts pa lamang po. Tapos yun po, yung may mga nag-handle naman. Okay. So, ang tanong ko sa'yo, paano ka napadpad dito sa Paris? Bukod sa, your art, paano mo na-figure out na, gusto kong pumunta ng Paris? Naks. Dati naman nung ako ay high school, bata-bata, wala akong pangarap na magpunta ng ibang bansa. Kakaahon naman na rin. Dahil parang suntok sa buwan dahil parang kami kahirap naman. Dahil pero may mga kamag-anak ko ako, lahat talaga sila. Yung sa part lang po na aking ama, parang hirap kami na ang akin ama talaga porsigidong may marating ang aming pamilya. So, yan nga po, nag-digital business ang papa. Tapos, ayun na, to cut the story. Hindi, wag mong ikat. Make it long. Baka tayo umabot ng uwan, gabi. Yun nga, ang mga kamag-anak ko nasa Italy. Yan, hiwa-hiwala Italy, France, Paris. Sabi po nila, kung gusto namin ay i-apply nitong mga program, may mga program po sa Netherlands, ganun. Pwede pong, ang tawag din, yung mga pinsan ko niya, nauna na. Pero ako po, wala talaga. Dahil ako ay teacher sa atin. Wow! Teacher ka ng? Teacher po ako sa special. Sa mga SPED po. Students with special needs po. Ganon.
So, ang akin focus po more on teaching on sign language. Nakakaano ko sila mga bata. Tapos, pagkatapos noon, nung ako ay nag-licensure exam po din ang nakapasa. Pero di pa ako nakakahanap ng work po talaga sa public. Nag-DJ sa atin. Wow! Practice. Oras natin, alas 4 ng hapon. Ayan, hatid sa inyo 4 o'clock. Okay, practice. Hello? Ayan, Miss pa, kamusta ka na? Okay lang, ikaw? Okay lang naman ako dito. So, ang galing. Ang ganda ng boses mo. Pang ano siya? Gusto mong co-host? Pag-usapan mo natin. Okay. Mapag-uusapan natin yan. Okay. So, aside from teaching, nag-DJ ka rin. So, after mong mag-DJ, then here comes going to Paris? Or Ano pa po, yun na, parang ganun na nga ho. Dahil ang nangyari, pumutok ang bulkan. Yan na. Ito na yan, 2020. 2020, pumutok ang bulkan. Kasabay ng COVID. Yes, Grabe. magkapanunod sa Jaho. Ay, di ang nangyari. Magkakapanunod sa dyan. Yeah. Talagang Batanggenyo, are. Sabi ko, hindi hugar ni ang aking pangarap. Parang, ang akin ho, nag-digital photo po. Ang nangyari po, ay hindi naman laging may event. At paano mag-i-event? Sumabog nga ang bulkan. Ang mga bahay sumabog namin. ang bulkan. Matanong ko lang, nung sumabog, paano yung mga gamit ng tatay mo, yung mga gears, itinakbo agad? Nanay mo ang nauna. Ang nangyari ho, di syempre ho sila kalagkag na. Ay, pandala sila ng pag-aayos. Pero kami talaga ho, may room kami ng parang safe po ang mga gamit ni Papa. So, ang nangyari po, ini-stock muna sila doon. Tapos binalutan ng kung ano, na gawa nga ng abo. So, ang nangyari, may sasakyan kami lumikas na. Talagang sobrang shaky ng ng lugar namin. Grabe. Kasi, saan kayo banda sa Batangas? Taal po kami. Pero, ang bahay ho namin, sinundo pa namin ng aking lola. Ang lola ko ay doon nakatira sa may mismong bulkan. Bakit naman ang lola mo sa bulkan nakatira naman? Yun nga, di ka matanda na. Di rin ako lumaki, di rin ako mamamatay. Gayon. Naku po, mga lula, pasaway. Gayon. Sabi nga ni Vice Ganda dahil after nung pumotok ang bulkan, naimbitahan ang mga naputukan. Mga Batanggenyo sa palabas ni Vice Ganda. Na Showtime. Everybody Sing. Kami ang pilot episode niya. Ay, wow! Talaga? Ay, nagustuhan akong kalipon ni Vice at taga Batangas talagang hindi kami magkakuwanan. Sabi, gusto kitang kausap. Ay, gusto rin kitang kausap. Yan na. Ang nangyari, napahaba ng ating kwento. Ang nangyari ho noon, nung ako'y napasali kay Vice Gandang ito, parang nagkaroon ako ng hindi ko pa talaga maisip na mag-ibang bansa. Nagkaroon ako ng slot na sumali ng PBB. Ay, ano nangyari? Mukhang walang nangyari. Walang nangyari. Nandito na. Hindi, may nangyari naman po. Ang pangyayaring iyon ay tagal nga ho na pumutok ang bulkan na sinunda naman ang COVID na ito. Nagka-virus. Walang PBB magaganap. Ay, wala, sabi ko. Hindi asa akin. Sabi ko, a-apply na lang ako sa iyo. Ate, yung pinsan kong nandito na, i-apply mo na lang ako diyan at baka nandidiyan din ang aking, ang tawag dito, ang aking luck, gayon. Swerte ko. Sabi niya sa akin, ay siya, sige, pagka yun, nag-apply na ako. Naayos naman ngayon, biglang tumagal din ho ang COVID na iyon. Pero okay na bumalik na tayo sa pagkakuha normal, gayon. Hindi pa ako tinatawag ng visa. Bumalik itong si PBB. Ako'y nalito. Nagsabay. Kaya naman, pinahirapan ka sa desisyon mo. Yes, sobrang nahirapan ako talaga. Hindi ko na ma-cancel itong apply ko dahil visa na. Tapos, syempre, ayoko naman humasayang yung mga pinaghirapan ng aking ama na nagbayad kami din. Gayon. Di yung nangyaring iyon, ipinakancel ko na lang yung Pero talagang sure na na may slot na sa loob. Ay, sayang. Ay, talagang as in papasok ka na sa loob ng Pinoy Big Brother House. May mga mangyayari pa pong may mga mangyayari pang mga interview gayon na ako'y mag-audition. Pero malaki ho ang chance na talagang may slot. Pero ang nangyari ho ay, ito yung ng Panginoon na nandito ako. Yes. Pero yung pagpunta mo dito, dala-dala mo na ba yung hobby ng pagpe-painting? Dito na ba siya nag-start? Bali ho, siya,
naging source of living ko din sa atin, sa Pinas. High school Grabe po. naman ang talented na teacher. Tapos DJ. Tapos PBB, mag-artist, muntik na mag-artista. May painting side hustle. Yes. So, ibig sabihin, nagpe-painting ka na sa Philippines before ka pumunta dito. Ganyan na nga po. Bale, hindi po siya yung painting talaga eh. Pero charcoal ang ginagawa. Charcoal, oo. Charcoal, yun. Ganun. Since birth tuloy sasabihin ko. Ano ba siya? Since, how young are you nung na-discover mo na gusto mong mag-drawing, gusto mong mag-sketch? Okay, so, elementary po, grade 6 ako, naalala ko noon. Nagkaroon po ng parang poster making. Doon ko nalaman na kaya ko palang maglahok-lahok ng mga kulay-kulay. At hanggang sa umabot na din po ng high school, college, dahil nga ho kami may kahirapan din, dahil hindi naman ho talaga kami privileged na pamilya. Ang ginagawa ko para makatulong sa aking ama, hindi ako nahingi ng baon. Ay, ang pakabait. Gayon ang ginagawa ko. Sabi ko, Papa, yung ihuhulog ko na lang sa alkansya ko at ako ay may baon na. Sabi ng Papa, paano ko nagkakabaon? Gayon. Tapos minsan nauwi pa ako, ako'y may daladalang kinungut-ngutin. Dahil ang ginagawa ko, pinagdodrawing ko ang mga klase ko, mga tamad. Sobrang tatamad. Tapos sinisingil mo ngayon. Ayan, syempre. Bata pa lang, businesswoman na rin siya. Ayan. Patay ako sa mga klase ko. Hoy, arin naman usapang garnilaan. Kung saan laang ako nagmula. Ayan. Pero yung pagdodrawing mo doon sa Philippines, yung charcoal mo, nung pumunta ka dito, kasi syempre, Paris, culture and arts. Yeah. Nung pagdating mo dito, did your perspective change in your view about arts nung pagpunta mo dito sa Paris? Kasi it's different sa Philippines tapos going here. Opo. How did it change you? Or nag-iba ba yung, since dito kasi parang more in painting. So, something changed? Yes, sobrang laki po na talaga ng pagbabago. Dahil, first po, hindi lang kapwa local Pilipino natin ang nakaka-appreciate. Marami na. Like, iba't ibang culture, iba't ibang foreigners also. Yes. Yun nga po, mga tao dito sa Europe. Hindi lang tayo. Kumbaga, parang naikukwento ko yung story ng painting. Dati, mga mukha-mukha lang. Kasi nga po, source of income ko. Tapos, dito din po, nung pagdating ko dito ay gayon din. Nagpe-paint din ako. Charcoal portrait yan, ganun. Tapos po, ang nangyari ay may nakilala po ako sa Pinoy Ads dahil ako yung nagpo-post doon. Ako nga hindi makaharap ng trabaho. So, ang pinopost mo ay? Mga arts ko. Baka kung gusto niyo ako, magpa-drawing, ganyan. Hindi ba ako nagpa-drawing sa'yo before? Wala pa tayong konversasyon. Wala konversasyon. Wala pa, okay. Wala akong gayon. Sige, tagay. Tuloy mo tagay. Yan. Tagay ba? Tagay. Tagay. Ining ngayon. Hanggang sa may nakakilala po sa akin na nag-organize dito. Baka gusto mong sumali. Sa umpisa hesitant dahil ako? Parang nagsiself-doubt ako wala naman akong sa atin. Hindi naman ako magaling kumbaga. Wala lang. Bigay ko lang sa tao kung yung gusto nilang drawing. Ngayon dito, ikaw na talaga. I-showcase mo na talaga. What's your story behind? Anong history natin? Anong culture? Gayon, parang ako, sabi ko, okay, malaking platform ang ibinigay sa akin ng Lord. Hindi lang pala dating nasa Pilipinas ay mapapanood lang ng kapwa Pinoy. Dito pala, kalahatan pang Europa ka. Yes. Tsaka, nakakatuwa din na may nag-reach out sa'yo na gusto mong sumali. Kasi, for example, may iba na nakita yung talent mo, na meron kang natatanging talento. Ganyan. So, wag natin kunin yan, baka mas magaling yan. Pero yung nag-reach out sa'yo, okay siya kasi parang inano kanya na at least yun yung nag-uplift ng ng spirit mo na, sige nga, try ko nga. Yan, parang ganun din po ang naramdaman ko nga. Kasi, nung umpisa po, wala pang nag-reach out Kumbaga, ako po din ang naghanap ng mga, baka may kapwa Pinoy dito na group. Tapos, may nag-comment po sa post ko naman na sabi, meron ditong group. Tapos yun na po, nag-connect na po kami. Sabi ko, ano pala talaga? Like, kahit hindi po ako sanay sa ganong
i-open ka nila. Mm-mm. Maganda po yung ganong ugali ng Pinoy na nasa Oo. Oo. Ha? Maraming mga artist din dito. Oo nga po. Na ano nga ako, nagulat po. Ang Oo, daming kaharap mo nga artist. Yes! Ay, charis. artistahin. Artistahin. So, recently, yung exhibit na inatanan mo is, yung showcase mo dun, it's about Innocence, entitled Yes, Innocence. So, paano mo naisip na ito yung gawin ko, paano mo naisip na yun yung gusto mong i-showcase? Okay po. So, kaya ko siya naisip. Binigyan po kami ng parang tema. Yan, tema. Diwa, which is yung kung ano yung una mong nakita, naramdaman kapag nakita mo yung painting. Parang ang nag-speak po sa akin noon, habang binabasa ko yung binigay po nila sa amin na intro, nag-speak po sa akin yung pagiging inosente nung ko din. Ako at saka yung pamangkin ko po, anak ng pinsan ko. Dahil nakita ko sa kanya, lagi nagsisend po sa akin ng picture. Kada umaga may mga send po sa akin na voicemail. Ninang, natutuwa po ako sa ganon. Ang nangyari po, palagi siyang may mga madudungis na picture na sinisend sa akin. Sabi ko, parang ako'y arid nung ako'y bata-bata din. Kaya nga lang, wala akong picture. Mga gayong panahon. So, ngayon po, parang makaka-relate tayo. Dahil siya, hindi siya nagagadgets. Gayon. Ang ginawa ko ay, yun nga, para ma-relate ko sa mga tao kung ano yung kabataan natin nung tayo ay nung panahong una, gayon. Ang ganda. Nakita ko kasi siya. So, nakita ko siya personally. Pero nung nakita ko siya, wala ka kasi doon. So, at hindi ko alam na sa'yo rin yun. Hindi ko pa alam. Okay. Kasi nung sa exhibit, nagtitingin-tingin lang kami dahil from first floor, tapos ground floor, napakarami. Hindi mo agad matitingnan yung name eh. Doon ka agad nakafocus sa mga nakasabit na painting, mga drawing, mga sketch. So, nung nakita ko, sabi ko, ang ganda. Tapos, lately ko na lang na-realize na yun pala yun sa'yo. Oo, nakita thank you. ko. Ay, ganda kasing ganda mo. So, how does it feel na nasa-showcase mo yung iyong arts, hindi lang pang Pinas, pang Europa din. Ayun. Siyempre po, nakaka-proud. Una-una, nakaka-proud. Tapos, na masaya ang puso dahil nga po, ako'y nagiging representa ng nagre-represent. Yeah, kaya mo nga. ng galing, creativity ng Pinoy. Hindi lang sa atin, kundi dito din nga sa Europe. Parang, ang malaki siyang, malaki po siyang ambag po sa, hindi tayo, ang mga Pinoy, hindi lang basta, lang tayo yung naglilinis, ganyan. Tayo may ibubuga din. Ay, taray. May ibubuga din. Yes. Ibuga na lahat yan. Diba? Tsaka, kung ikaw ay nagpe-painting, syempre yung sabi mo, innocence. Tama-tama na innocence, di ba? Na, tugma talaga siya. Parang lang, mas malalim lang yung word na diwa. Di ba? Sa Tagalog. Tagalog. Nung ginagawa mo siya, saan mo siya ginawa? Paano ka kasi syempre, biggest mo siya, parang highlight mo of the year, let's say. Tama. So, ano yung parang best place, best time para gawin mo yung art mo? Saan ka mas tinatamaan ng sipag, ng creativity mo? So, anong nangyari ho doon? Nawalan ako ng trabaho ng August. Nitong August lang? August. Dahil ang aking amo ay ibang lugar, pumunta sa ibang lugar. At ako po, bilang hindi ako declare doon sa amo kong iyon, inayawan ko na din ho dahil pinangakuan ako ay hindi naman natupad. Huwag ka mananawala sa mga pangako. Gayon nga. Then, nangyari po, sabi ko, ito na yung best na ko para magawa ko lahat ng paintings po. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng araw kasi wala po akong wala akong pahinga doon sa amo kong yun. Talagang tuloy-tuloy ka. Uy, opo, hanggang Sabado, gayon. Tapos,
syempre po pagdating ng linggo, doon naman tayo gagawa ng mga groceries, church. Wala ka ng time. Mag-paint po, papagod na ako Sabi ko papagod ako, Lord. Bigyan mo naman ako ng... At binigyan ka ng isang buong buwan. Sabi, Lord, wala akong sasahurin. Oo, binigyan ka ng isang buong pahinga. Gusto mo yan, sabi ko, ang galing naman ng Panginoon. Ay, walang pasok. Madali kong magagawa, matatapos. Doon sa buong buwan na iyon, may mga part-time naman yan. May mga dumating na ganyan. Pero, mas nagagawa ko siya ng gabi. Kahit maraming oras ko sa umaga. Sa gabi talaga. Bakit gayon? Siguro makaka-relate ang kapwa ko mga artist kung sino makakapanood. Oo. Ako hindi artista, pero nakaka-relate ako. Parang yung sipag ko sa pag-aasikaso ng mga papeles, talaga nag-start siya ng mga 10 p.m. Lahat ginigising ko. Lahat ng client kayo tulog na. Start na tayo. Ganun. Sadya ho, dahil doon ho ang katahimikan. Ganyan. Tapos parang pahinga ng mga tao. Ikaw na naman. Ikaw, time mo na ito. Kahit time mo nang manggulo naman. Dahil nga ho, nag-iisip din ako, yung araw sa umaga, magpa-part-time ako. Wala akong kikitain. Magbabahid ako ng bills natin sa bahay. Gayon. Sa mga cellphone. Iyan. Mahirap. Ilan ba ang cellphone mo kasi? Isa lang cellphone naman. yan, isa lang. Ganyan. Syempre ho, may mga nabigo pa pagkakamahal. Ano iyon? Next year, 19 na. Parang hindi ko na ako kakayanin baga. Alam mo yung inang-inang na yan. Dahil yung asawa ko, Batanggenyo. Nung pumunta ako sa kanila, madalas ko naririnig yung inang-inang na yan. Narinig ko, nagsabi siya, Inang, huwag kang magmumura. Huwag kang magmumura. Sabi, ano, hindi yun mura. Ganun talaga reaction yun. Reaction parang pagdasaktan or kumbagay parang ikaw ay hindi mo makapaniwala. Parang ganyan. Ganun, kaya, tapos sabi, Tagay! Sabi sa hindi ako nagiinom. Sabi ko Tagay pala, ng tagay, babae. Pag lalaki, taking. Ang gagaling. Sa Ilonggo. 5, 4, 3. Ayoko na. Sabi wala sa Ilonggo. Ilonggo yan Si Kuya, Ilonggo. Si Kuya. Ilonggo ka rin, no? Bakit mo nasabi na? Ilonggo, wala kang pruweba. Hindi, ako, wala kang pruweba. Ay, yung isa, Batanggenyo. Batanggenyo si Kuya. Saan po sa atin? San Juan. Malayo. May pinsang. Doon ho, ang mga Vergara. Ay, pangmayaman. Vergara. Yung tawagan yung pinsan. Kahit yung pinsan. Ganyan. First time yung parang magkita. Pinsan, parang ganyan. Pero yun sa Batangas, ganyan talaga ang accent, no? Kahit sa ang lupalop. Kahit parang yung naging Ilonggo na. Ilonggo na yung accent. Grabe. Ay, yung accent ng mga Batanggenyo, no? Kahit saan mo sila ilagay, may accent na ganyan. May accent na pasigaw daw ho. Tsaka matigas. Tapos meron daw, pag sobrang bulubundukin yung area mo, mas matigas yung pagiging Batanggenyo. Yan, ganyan. Tsaka ho yung talagang parang paikaw. Paikaw, yan, ganyan. Gayon. Ay, ayan. Ay, parinay! Parinay. Yan, sobrang paikaw. Pero yung asawa ko, since hindi nga laging Batanggenyo yung kasama sa bahay, nawawala yung yung accent niya. Pero pag sinama mo yan, kahit parang the next day, eto na, puro Batanggenyo. Nagko-camouflage. Parang nagbe-blend, no? Ganon. Gayon nga. Tapos sa place naman po, komportable ako sa bahay. Kaya, yun nga po, sa gabi ko talaga nagagawa. So, sa bahay lang po ako nag-i-stay. Sa umaga nga po, nagtatrabaho. Iniisip ko naman kung sa labas ako magagawa. Masyado pong, madaming tao. Hindi ako makakagawa. Sa bahay po ang perfect. Yeah. So, yun yung parang, safe space. Yes, tama. Pero na-try mo na yung lalabas ka. Halimbawa, punta ka sa Eiffel Tower. I-painting mo siya or i-sketch mo siya. Na-try mo na yon? Yes po, na-try ko na. Kasama ko din siya. Tapos, ang ginagawa ko naman po, more on sketching. Hindi ako nang gagamit pa ako ng tubig. May one time pala. Yung unang exhibit. Dahil nga ako'y kabado, hindi ko alam kung paano ko umpisahan. Nagpunta ako sa harap ng Eiffel. Doon ako nag-painting. Akala ko doon ka nagdasal. Hindi. Doon ako nag-painting. Natatandaan ko yung kauna. Doon ka nag-painting pero hindi yung Eiffel Tower ang pinainting mo? No, hindi po. Ibang, so talagang habang nagpipainting ka, nakatingin ka doon. Yes. Kumukuha ka ng yan. ng extra strength and creativity. Yes, true.
Eksena Pero, si bakla. oo, kagaya nung sinabi mo kanina, syempre hindi ka na magdadala pa ng mga painting, mga tubig, ganyan. Alam mo, personally ako, opinion ko, ang mga pagpe-painting ganyan, ang hirap. Tapos sabayan pa ng, okay, bigyan nyo ng title yung painting nyo. Parang, ang hirap na nga nung pag-painting, may title pa. Syempre, kailangan yung title, akma dun sa ginawa mo. Tsaka dapat, kahit na, kagaya nung sa Innocence, one word pero pasok sa banga. Yeah. Diba? Gayon nga. Yan. Tunay ho. Tama ang sinabi ninyo dahil noong una, gusto ko lang naman mag-painting. Yung, ako'y nagulat, ba't may mga pa-title pang gayon? Tapos i-introduce ko daw, anong nangyari doon sa, ang kwento niyon. Akala ko ho, pinag-explain ka pa ngayon. Akala ko pagka-post ng mga gayong painting, akala ko ay bahala ng taong mag-interpret mo. Ay, kami pala mag-i-explain. Tapos nandun ka pa noon, dun sa exhibit. Akala ko hanggang painting tapos na. Kakausapin mo pa pala lahat. Kaya, yun nga, talagang kailangan alam mo ang ginagawa mo sa pagpipaint. Nice naman. Pero ikaw, bilang artist, ano yung pinaka biggest challenge mo as an artist? Bukod syempre sa pagpipaint ng mahirap or kapag wala kang idea. Pero as parang personal experience, ano yung biggest challenge mo? Challenge ko, masasabi, yung full-time nanny tayo. Ay, ako lang pala. Nandamay pa. Full-time nanny ako before. So, ano? Okay. Ako nga po ay full-time sa bata. So, yun po yung challenge ko, time and energy. Dahil sa time, gabi mo na lang aasikasuhi, makakapag-paint. So, minsan po, na-art block ka na, pagod ka na. Ay, ganun ba yung tawag? Art block? Yes, art block. Ay, wow. Sa photographer, anong tawag? Ako block lang talaga. Mental block. Mental block. Yes, na art ang galing block. Naman, art block. At least, may natutunan yes, ako for today. Yes. Art block. Okay. Na art block po. Tapos, minsan wala ka talagang urge na So, yun ang biggest challenge talaga. Hindi mo alam kung kailan babalik. Dahil hindi naman pwedeng sa isang sinabi na kailangan ito paint mo na. Hindi ganyan kabilis na mapipaint mo siya talaga. Kailangan nandoon yung urge mo, nandoon yung passion mo. Yes. Dapat punong-puno ka ng passion and creativity. Tsaka yung self-doubt. Hindi mawawala. Bakit self-doubt? Siyempre yung maiisip galing mo kaya. Ay, salamat ho. Siyempre, maraming mas magaling sa akin. Pag minsan natatamaan tayo ng ganyan na hindi mo maiiwasan na ikay napatingin doon sa ibang post ng mga artist, magaling naman parang ikaw ay mapanghihinaan. Pero sa isang kabilang banda, lalakas pa rin ang loob mo dahil ang iniisip ko, I have God na I love it. Yes. I love it. Kasi kahit tinanong kita bakit self-doubt, pero with all honesty, nagsi-self-doubt din naman ako. So, ako kasi, di ba, nagko-content kasi ako, content creation. So, I've started like last year or last year sa pagko-content. So, yung content ko, yung mga kasabayan ko before, every time na tinitingnan ko yung account nila, I'm so happy for them. Pero parang naisip ko, kasi dahil as a content creator, minsan ang focus mo talaga yung followers, yung growing views. Yeah. Pag titingnan mo sila, bakit sila, parang ang tataas na, gano'n. Tapos ako parang nandito pa rin ako. Pero, every time na iniisip ko na maybe God has something bigger for me, lagi akong parang, okay na ako, gano'n. Narirelieve ka. Oo. Kasi, yun talaga ngayon, especially with the social media nowadays, if you focus yourself on other people, hindi ka, parang, you're gonna be stressed, you're gonna be like, hindi ka magiging thankful even in the smallest thing. Kasi parang kukwestiyonin mo yung mga bagay-bagay. Pero, every time naisipin ko, may ibang plano sa akin si Lord. Kaya parang, okay na ako. Masaya na ulit ako. Mabilis mag-twist yung mood. Oo, hindi ka yung parang made-depress or mape-pressure, ma-stress. Yes. So, at ease. Especially now, diba? At ease. Pero yung sa'yo, kung bilang artist ka rin, ikaw ba, merong isang hindi ginagawa para lang hindi maapektuhan yung pagiging artist mo? For example, hindi ka dapat nagugas ng plato. Hindi nga. Diba? Siyempre, diba? Pag naghugas ka after mo mag-painting, hindi manginginig, diba? Tunay ho yan. Dahil,
yan nga ho yung parang sa mga artist, pag ikaw ay maghapon ng nandoon lang, nagdo-drawing, ganyan. Makaka-relate ang aking ama, ang aking kapatid, at ang aking kasama. Oo, kasi ganun, di ba? Pag nag-picture, tatay mo, photographer. Opo. I mean, makaka-relate sila sa ganyang reklamo ko na hindi ako pwedeng maghugas dahil ako'y mapapasma. Tapos sabi ng aking kapatid, naalala ko noon, yun, lagi nang hawak ang lapis niya at lagi nang ako lang naman ang pagagawain. Sinusambong ako sa aking ama. Ay, pagka naman ang aking ama ay nakita ako, hayaan mo na, ikaw na lang ang maghugas. Doon sa kapatid ko sasabi, galit-galit na aking kapatid sa akin. Naalala ko yung pinsan ko, nagpapiano kasi siya. So, yung nanay niya, very supportive. Kasi yung pagpapiano niya, ginagamit niya rin sa ministry. So, Sabado-Linggo, nagpapiano siya sa church. Ngayon, sabi ng kuya niya, maghugas ka ng plato, hindi ka naghuhugas, hindi ka naglilikpit dito sa bahay, wala kang ginagawa. Siya, sabi ni kuya, sabi, hayaan mo na. Hindi pwedeng mabasa ang kamay niya. Hindi pwedeng mapagod. Maabot ng pasma. Buti na lang may mga parents na supportive. Salamat aking ama. Ilan taon na ba tatay mo? Nasa 51. 51 na po. Nasa Pilipinas din siya? Yes po. Okay. Doon pa rin sila nakatira sa Taal? Sa Taal po. Buti hindi sila umalis doon? Hindi naman po sobrang affected ng Taal. Ang affected talaga yung pinakabunga ng bulkan. Anong barangay nyo sa Taal? Butong. Malayo po sa... Kakaiba yung mga barangay dyan. Kasi yun sa asawa ko, Tulo. Barangay Tulo, Barangay Butong. Meron pa isa barangay... Actually, marami, pero... Marami yung Balisong. Ayan, Balisong. Doon kami kinasal sa Barangay Balisong. Katabi nung may malaking church na, kapilya. May malaking kapilya. So, ayun. Bago tayo magtapos, kasi nakita ko, you're using also your channel. Yeah. Ang iyong Polite Talks. Yan. Paano nabuo ang Polite Talks? Nabuo po siya. Magandang kwento iyan. Ako ay, kami ng mga kaibigan ko, nagpunta kami kay Jenny na yung dito po sa Chanel Bagay. Blackpink? Yes, opo. Pero siya lang nagpunta kasi siya ay ambassador. Siyempre nagpunta kami doon at support, ganyan. Ngayon, may mga nag-i-interview. Siguro ay nakaligtaan na kuhanin ang kanilang microphone na iyon. Ay, ayan, narinig. Nasa kanya pala yung naiwan nating microphone. Hindi pala iyon. Ngayon, kilalang brand. So, ang ginawa ko, inantay namin. 1 oras kami nag-antay doon. Ay, ang bait naman. Dahil nga alam kong babalikan at importante nandoon ang kanilang buhay bagay. Ngayon, hindi na bumalik wala nang tao. Umalis na din kami. Ang pakabait mo naman, inantay mo talaga nandun kahawak-hawak mo yung mic. Yes! Nag-antay talaga kami. Dapat ginamit mo siya. May nakalimot ng microphone. Hindi ba? Speaker. Yun. Hanggang sa kami naglalakad-lakad ng mga pinsan ko. Parang sabi ko, parang may purpose nga ito kung bakit nasa akin ngayon. Dahil sila din po ay go sa lahat ng mga interviews namin. Pag ako nag-i-interview sa kanila, mga loko-loko lang naman. Joke lang. Pero nakakatuwa. Pinanood ko kasi yung one video na nagpo-Polite Talks ka with your friend. Tapos tawa ko ng tawa. Kaya pala, ngayon na-realize ko na yung voice mo, there's a sense of calming vibe. Pero nakakatawa kasi, Polite Talks. Kasi nag-DJ ka pala before. Nung sinabi mo na nga, nurse ko, kaya pala. Pero nakakatawa, pagpatuloy mo siya, and of course, marami kami nakasuporta sa'yo sa pagpapatuloy ng Polite Talks. And, para sa susunod na na mga kamamaya, co-host pa tayo yan. Praise God in Jesus' name. Yes. Pero pagpatuloy mo siya, pero at least, kung medyo sa'yo, tawag dito, minsan kasi pag pinagsabay mo, yung dalawang passion na gusto mo, parang minsan, baka ma-exhaust ka naman, diba? Yung, balance lang. Ayun nga, balance po. Sa social media po, hindi talaga ako focus. Ayoko na mabilis maubos ang social battery ko po. So, kapag nag-post ako kunwari, ngayong araw na ito, yan, boost ang aking post. The other day, wala na. Ayoko na. Parang, nahihiya na ako. May ganyan pagkakataon sa akin. Kaya hindi po siya talaga, hindi ako committed sa pagpapaulight talks. Lang yun. Wala, gusto ko lang mag-post. Ganun po. Yung mo doon, yung accent mong pagiging Batanggenya, yun din talaga. Tawa ko doon Na parang, parang yung nakaka-happy vibe din. Kaya,
Yung mga kagaya kong parang minsan nalulungkot. Kasi ako mahilig ako magpatawa. Pero walang nagpapatawa sa akin. Charis lang. So, napanood ko yung Polite. Wala ka nang uuwian. Kasi napapaiyak lang. Charis lang. So, ayun. Pag napapanood ko yung Polite Talks, akala mo lagi, no? Isang beses lang naman. Natawa-tawa na talaga. 2 episode nilabas mo yan. So, yun, pinanood ko siya. Nakakatawa. Sabi nga ni Billy, yung pinsan mo, siya kasi yung nagsabi ko, ka namin, interview ka namin. Sabi niya, no, i-interview mo si Pao. Talagang, push na push na. Ninang? Ninang ko po. Ninong. Ninang. Nasabi Nang ni. Oo. Kuti. Di ba ganyan sa na po talaga ako sa ninang. Oo. Lagi po niyo, ako, hindi, ninang ang gusto ko. Marami ba kayo dito sa... napakarami po namin. Like, nasa 20 na kami. Dami madami. Hindi naman sa pagmamayabang, pero kami nasa 100 na. Dami. Mga 100. Pamilya pa lang namin, wala pa yung barangay. So, ikaw pa, what's the dream na mo? Biglang agad ng biglang English. Ganun. Ano yung dream na dala-dala mo nung dumating ka dito sa Paris? What's the dream that you brought with you? Ang ganda naman ng tanong. Parang, kasi patapos na tayo. Parang tugtugan yung ako ng... Ano siya, ang dream na dinala ko po siguro dito ay yung pangarap ko, hindi lang para sa akin. Dream, tapos tinagal. Yung dream, hindi lang pangarap. Kumbaga, po siya, yung pangarap na maging... hindi kami palaging nandoon lang sa pinakailalim. Gusto ko madala din si Papa dito, ma-experience yung 4 season, yung food, culture, yung family ko po kasi para po sa akin ayoko nang ako lang ang makaka-experience. Kahit nga po sila ay nandoon sa atin sa Pilipinas. Gusto ko na alagaan ko pa rin sila gayon. Paano ko naalagaan? Paano nga? Katama naman. Ang ginagawa ko ay all the time call. Call, yun. Pero, ko po, mini-make sure ko sila na hindi ko kayo papabayaan. Kinuhanan ko na insurance, ganyan. Para kang breadwinner din, ganon. Totally po talaga, hindi. Dahil nga may business kami. Pero as a responsible daughter po, na lumaki po sa ganyong hirap, nakita ko kung paano ang papa kumilos para sa amin. Umiyak. Ay, tissue. Hindi po. Sige lang, ituloy mo lang. Hindi ako iiyak. At ako ay strong. Nung ang papa ko ay... Alalahanin mo yung papa mo. Pinaiyak lalo. Dahil po, yun nga, ang papa ko po ay siya po ang breadwinner talaga namin. So, naglo-look up ako sa aking ama. Dahil siya dati ay mangingisda, hanggang sa naging caterer, hanggang sa naging photographer, na naging business na namin. Hanggang sa, ako po, inano ko talaga siya. Pangarap niya mag-teacher. At saka maging newscaster. So, parang hindi mo lang dala-dala yung pangarap mo. Dala-dala mo ang pangarap ng papa mo, ng pamilya mo, together with you sa pagdating mo dito. Yun po ang aking, kapag ako'y nalulungkot, gusto ko nang umuwi sa atin. Hindi. Paano? Gusto ko nandito tayo magsasama. Oo, walang iwanan sa pamilya Madrigal. Lalo na ngayon sa atin pagkakahirap ng buhay. Kahit gaho kami may business, hindi mo masasabing iyan ay magtatagal. Dahil iyan ay, lakas mo din kumbaga, pag wala ka ng lakas, paano na ang business? Gusto ko nandito tayo. Tsaka maganda ang price. Yeah. Sobrang ganda ng binigay dito. Especially pag yung parents natin, parang they're getting old, what's the best help we can give to them? It's yung kinuha siyang insurance, 'di ba? Health talaga yung pinaka-importante. So, dito kasi iba talagang healthcare system. Kaya sobrang ganda. At yun kami yun lang yung tinitingnan namin na parang win talaga namin education, yung healthcare. So, yun talaga yung para sa atin kasi galing tayo sa third world country. So, this is like a treasure for us. Parang yaman, 'di ba? And kung in like the next 5 years, what can you say to future Pao Malera if you're gonna watch this after 5 years, this podcast? So, 5 years later na.
You talk to Pa. Yeah, there's Pao. Ayoko, parang, kung napapanood ko ito ngayon, 5 years later, masasabi ko sa'yo, Pao, you did great. Sobrang proud ako sa'yo dahil kinaya mo lahat ng pagsubok. Solo mong hinarap ang buhay ng hindi mo inabala ang ibang tao. I'm so proud of you. Yan. Okay lang naman mang-abala. I mean, yung abala po kasi, alam ko may sarili-sarili tayong burden sa buhay. So, bilang ako po talaga maunawain, gusto ko ba, you mean like stoic po, parang ganun na iisipin mo lagi yung positive. Ayoko nang mag-add pa, gayon, sa mga isipin ng iba. Yes. Ay, kaya ko pa. Ay. Gayon. Ano ba yung, paano ko sabihin sa Batangganya ang laban lang, or parang like, papaano yung term pag gusto mong parang i-encourage Sila. Mag-encourage ng ibang tao. Paano sabihin sa Batangganya yun? Paano gaho? Ay, subok lang. May naman ganun. Subok lang, subok, gayon. Ika'y lumaban ka ng lumaban at talagang makukuha mo din ang iyong kagustuhan sa buhay. Ay, mga kagustuhan ninyo, mga kagustuhan sa buhay. Iyo. Basta makakatulong sa iyong paglago at sa iyong pagkatao. I-go mo, kuhanin mo lahat ng oportunidad at kayang-kaya mo yan. Ayan. Sino kausap mo na? Si Pao pa rin nga after 5 years. Pero if you have a message kay Papa mo, kay Papa ba? Yes. Kay Papa mo. And ilan ba kayo magkakapatid? Sa tunay na buhay, 5 ho kami. Okay. Yan, 5. Wala namang pink na buhay. Kami po ay anak sa una. Yan, may dalawa po kaming magkapatid. Tapos kay mama po, may 2 akong kapatid. Kay Papa po, nakasama namin doon. May 1 kaming kapatid. So, kami po ay 5 in total. Happy family naman. Kasi happy, more, opo. The merrier, the Yes. happier. Yes. Kami naman po ay nag-uusap-usap. Yun naman ang mahalaga. Everybody's in good term, diba? May communication. Pero kay Papa mo talaga, kasi nakikita ko, andun yung antaas ng respeto, paghanga, at proud ka sa Papa mo. If you have a message kay Papa mo, you can share it. Ako talaga pinaiiyak din. Hindi, ito na. Patapos na tayo. Okay. Ang message ko kay Papa, message ka ho? Yes. Kung gusto mo kahit 10 paragraphs. Pakiready yung tissue. Walang luhang Okay. ipapatak. Dahil gusto ko ay makita ni Papa na ako yung strong dito. Dahil most of the time po pag kami nag-uusap, papatayin na niya. Dahil namimiss niya ako eh. Tapos iiyak na iyon. Tapos tatawag ang kapatid ko, ate, naiyak ang Papa. Patay. Hindi pwede. Ate, naiyak ang Papa. Kunin na ang Papa. Ay soon, mangyayari Yes. ho ang gayan. Ang masasabi ko sa iyo, Papa, maraming salamat dahil hindi mo kami sinukuan. At maraming salamat sa paglaban na maitaguyod ang family natin. At proud din ako sa iyo. Lahat ng nagawa mo para sa pamilya natin. Sa sarili mo din. Dahil alam ko hindi mo yan ginagawa para sa amin lang. Sa iyong sarili, pero para sa amin din. At saka, lahat kami minamahal ka. Mahal ka namin dito. Mauna pa ako umiyak kay Papa. Kayo palang iiyak. Bato. Tapos. Mahal ka po namin. Ako, Hindi hindi lang. Sorry, Papa, continue. Ayan po. Love na love ka namin ng mga basta kapag po may problem, nandito lang ako, kaya ko kayong, siguro hanggang sa makakaya ko, ibibigay ko. Ayun. Ako po ay magiging support system ninyo. Laban lang tayo, ha? I love you. Yay! Okay. Thank you, Pao, for sharing your life, your story, your experiences as well. And sa hirap ng buhay dito sa Paris, nakakatuwa na nakita mo yung your way to pursue your passion and to continue the dream that you brought with you from Thank you po. Philippines to France. Yes po. Thank you, Pao. I'm Thank you. so proud of you and so ang galing-galing mo. Thank you, ate. Yes. Thank you po sa inyo. Yes. Thank you. Pwede pong Yes. mag-add pa. Yes, go. Nagpapasalamat din ako, hindi lang dahil kay Papa. Ayan. Nagpapasalamat din po ako kay Mama Ani dahil kung hindi dahil sa kanya, si Papa ay hindi magiging malakas na kagaya nito na katulong sa hanap buhay. At maraming salamat dahil napalaki niyo ako, ang kapatid ko, at saka yung bunso natin na maging mabuti at may respeto sa inyo. Salamat po na nagabayan niyo kami ng ayos.
Oh, yes. Super close niyo ng mama mo. Ng Opo. second mama Yes mo. po. Lagi kami Nice. magka-call. Ay, siya yung kasama mo growing up talaga? Yes. 8 years old po ako. Yes. Hanggang ngayon. Okay.